Samantala, tutol ang Dangerous Drugs Board at ang Philippine Medical Association o PMA sa panukalang gawing legal ang marijuana bilang gamot sa ilang sakit na wala pang lunas. Sabi po ng mga doktor, kailangan pa raw kasi ng maraming pag-aaral tungkol dito. Saksi si Cara David. Palangiti ang 2 taong gulang na si Julia Cunanan, pero sa isang iglap, naglalaho ang sigla sa kanyang mukha. Titirik ang mata, maninigas ang buong katawan. Ipinanganak na may partial seizure disorder si Julia. Araw-araw, 50 beses siyang inaatake ng epileptic seizures. Bawat seizure, may namamatay na brain cells. Yung puso ko talagang may mga video ako, I just cried out to the Lord. Sabi ko, Lord, pray, ganyan. So, kinakabahan palagi. Ilang gamot na ang sinubukan ng mga doktor pero ni isa walang umubra. Kaya nang mapanood sa internet ni Donabel ang kwento ng isang bata sa Amerika na gumaling sa parehong sakit, nabuhayan siya ng pag-asa. Ang problema, ang gamot na ginamit sa bata, marijuana extract. Legal sa Amerika ang paggamit ng marijuana bilang gamot sa iba't ibang sakit. Pero sa Pilipinas, illegal ang marijuana. Dahil dito, ipinanukala ni Isabela Representative Rodolfo Albano III ang House Bill No. 4477 na naglalayong gawing legal ang paggamit ng marijuana bilang gamot sa ilang sakit na wala pang lunas. Tutol dito ang Dangerous Drugs Board at Philippine Medical Association. Huwag nating gawing guinea pig ang bansa natin. Pero ayon kay Albano, medical cannabis lang daw ang gagawin nilang legal at hindi ang paggamit ng marijuana ng kung sino-sino lamang. Growing, possession, and manufacturing or whatever, bawal pa rin. Paglilinaw ng mga doktor, hindi sila tutol sa marijuana na gamitin bilang isang gamot. It's the House bill na ino-oppose namin. Habang nagdedebate ang mga doktor at mambabata sa issue, patuloy na kumakapit sa pag-asa ang batang si Julia. Ang laban po namin, laban sa mga sakit na sana yung buhay nila magkaroon ng quality of life. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.